Okay. Hi, hello. Good afternoon, everyone. Wonder VA. I am Blessy, I am Glenna. and welcome to our free weekly webinar. Brought to you, of course, by Bain Philippines. Hello, good Yes. afternoon. Good afternoon and happy holiday. Grabe, holiday ngayon, di ba, ma'am? Yes. Mag-ano na, trick or treat na mamayang gabi. Yes, and we welcome everyone sa ating free webinar for today. And actually, lagi naman siyang nagaganap every week. Excuse me. Mm. And I know today, supposed to be a rest day, pero it's amazing to see na merong mga uma-attend pa rin kahit na holiday ngayon, di ba? Yes, I-heart-heart naman welcome. natin yung mga uma-attend kahit na holiday. O heart nyo yung mga sarili nyo, guys, for showing up and taking the steps toward your VA goals. Ayan. Yes. Kamusta ka ba, Ma'am Glenna, today? Parang medyo may sipon pa. Alam mo naman yung panahon Ako, ngayon, pabago-bago and parang flu season. So, totoo. sana kung sino may mga nararamdaman dyan, gumaling na po tayong lahat. Ikaw naman, partner, kamusta ka? Oo. Kakagaling ko lang ba? Okay. Sana At hopefully makarecover na. oo, isa sa mga tinamaan ng flu at Flu. nahawa kasi Mm. ano ngayon eh, talagang flu season. So, more water and more vitamins tayo, Wonder VAs. Tama naman siya. Hey, Yes, kamusta and naman po kayo? Mga taga saan ba mga audience natin? ay Ha? sige ma'am, i-ano nga natin sila, paganahin nga natin tong Q&A tab Q&A natin. tab. Mm. Oo, ayan. Guys, if you're watching ngayon, pwede ba naming malaman kung taga saan kayo at anong lagay ng panahon? Sama na din natin sa lugar kung nasan ka ngayon. I-type niyo yan dyan sa Q&A tab at babasahin namin. Ayan. Just Go in time daw, guys! sabi ni Jane Mikey Torres. Hi, Yes, hello. saktong-sakto. Uy, Quezon City, maaraw. Darius, it's been raining in Manila. Napakanta na. Napakanta, napakanta. From Imo si Norma. Uy, I'm from Imo, si Norma. Ana Salazar. Si Nuba. Nuba Liches. Wow, so hot daw, sabi ni Ana Salazar. Si Carla from Sunny Lipa. day Hmm. from Lipa. Sunny day in Pampanga, Patricia. Hi. Si Monique from Uh, Cavite. Uy, Laguna, fine weather from Si me. Man from me. Okay. Uh, Meron pa from Corona ayan. del City si Glyza. And Caloocan City din Wow, si Chris Maaraw. yun. Ito taga Pasig lang, ma'am. Oh. Ay, Gloomy hello. weather daw. Oo Hello. nga eh. So, alam default, di ko siya ma-chart. Hindi ko nga din Ma-shout out. Oo, default ang pangalan niya. Si Miriam. Miriam. Uy, kababayan. Sa Taga Bulikan. Okay. Bulacan. Cloudy, oo nga. Cloudy nga sa atin. Sunny din kinahan. From Cebu. Alright. So, gumagana ang Q&A Gumagana tab. ang Q&A tab at bago natin simulan ng official ang ating webinar for today, Miss Glenna will discuss the house rules. Yes. So, hello sa 58 attendees na nandito sa Zoom. And I know may madami tayong mga suki na nandyan. Pero dun sa mga bago, I'd like to share with you the house rules that we have here in our webinar every week. Okay. Can you see my screen? Yes po. Okay. House rules natin ay number one, no bashing or harsh words. Madali na lang po maging kind. Yun lang po ang natin gagawin. Okay? Number two, please use the Q&A tab for your questions dahil ang chat box po ay naka-disable po sa inyo. Kung saan po kayo naka-chat kanina, din po namin kayo makikita. Chat box po ay for announcement ng mga panelists and mamaya para sa attendance link. Pero huwag mo lang munang hahihingin ko ngayon, ha? Mamaya po yan. Please use your real Okay. name on Zoom, katulad kanina si default. And anonymous attendee, paki-rename na po. Para po alam niyo na during the time na may sinasagot po kami tanong or si coach, ay alam niyo po na question niyo yung sinasagot. At para din mamaya sa palaro natin, okay? Ma-shoutout natin kung sino ang mga nanalo. Pag anonymous attendee lang po, hindi po siya counted, okay? Please Yes. stay until the end of this session for the attendance link. Doon ako mag-send bago tayo mag-end and para ma-qualify kayo for the free certificate. And don't Mm-mm. worry sa mga late attendees at gustong mag-replay.
this session is recorded and we will post this to our YouTube channel. Okay? So, yun lamang po. Enjoy learning Wonder VA. Back to you, Leslie. Thank you, Miss Glenna. And again, welcome sa ating free webinar. At yan na nga, at na-discuss na yung house rules, guys. I hope nakinig. At i-ready nyo na yung mga notebooks nyo or notes nyo para matuto. At dahil ito ay libre, guys, uulit-ulitin ko to. Palagi ko tong sinasabi na wala tayong babayaran dito sa learning na matatanggap natin today because this is the goal of BAME Philippines. Isa to sa mga goal namin and mission namin to share free education and to share free resources to become a virtual assistant, especially to our fellow Filipinos na nandito ngayon. Kasi yan naman 'di ba, ang daming mga gusto talagang mag-work from home, gusto maging virtual assistant, and this is the goal of our boss, our CEO, Yuval Cohen. Yan po ang namin talaga. And aside from that is of course para matuto tayo. At sana namnamin natin yung opportunity na to at ano ba tawag doon? I-take natin yung chance at wag nating palalampasin. Kasi guys, malay mo, ito na, yung simula ng VA journey mo. Sino ba dito yung first time? Malaman lang natin, Ma'am Glenna. Pwede bang mag-wow reaction? Yung first time lang nang umattend, as in now lang siya, naka-attend ng BAME Philippines free webinar. Uy, ang dami. Hello, welcome. Grabe, kahit ilang years na ba, ma'am? Magto 2 years. Magdadalawang taon na nga yun. Oo, magto 2 years na tayong nag-free webinar at may mga first-timers pa din. So, welcome. Welcome dito sa ating free webinar by BAME Philippines. Again, if this is your first time, sana hindi ito yung first, sana hindi din ito yung last, sana ito yung simula ng VA journey mo dito sa BAME Philippines at mas mag-grow ka pa as a VA and as a work from home or remote worker. Sino naman dito yung laging uma-attend? Pwede ba mag-heart? Heart naman yung laging uma-attend. Ayan, thank you for still joining us kahit na pang ilang beses mo na hindi ka nananawa sa pagmumukha namin ni Ma'am Glenn. Every week na lang. Labang iba dyan, charot. Ayan, welcome. And simulan na natin ang ating webinar. I know you're very excited. Gustong-gusto nyo nang matuto. And kita nyo naman sa screen natin kung ano yung pag-uusapan natin. And it's about Pinterest marketing. This is one of the most creative and in-demand niche na pwede mong matutunan as a virtual assistant today. Actually, ano nga siya, ano bang word doon? Underrated? Yung ba ang term doon? Kasi hindi siya ganong napapansin ng niche, pero napakaganda pag natutunan nyo yung niche na to. So if you ever wondered how to help clients grow their brand, to drive traffic and create visual content that actually converts, this session is definitely for you. Ngayon, to guide us through this exciting topic, we invited someone who's not just an expert in this field. So he's also passionate about helping others discover their potential in this field. So he helped multiple brands and businesses using Pinterest strategically, turning ideas into clicks and clicks into results. So get your notes ready, Wonder VAs, and let's give a warm virtual round of applause to our guest speaker for today, Coach Luis. Come on guys, paulan na natin ang heart ng applause. Yeah. Hi, So, hello Coach. guys. Hello. Ayan. Yes. Um, so I am Luis Joso. So, simulan na natin siya, no? Alam ko madaming may gustong matutunan kung paano si Pinterest, di ba? Like, sobra kasing napaka-underrated niya dito sa Pilipinas. And most people, hindi alam to. Madaming Pilipino na nagdo-dwell sila sa YouTube automation, TikTok affiliate na sobrang sikip na, 'di ba? Sobrang saturated na nitong mga um, side hustles na to. So, let's dive in sa bago naman, 'di ba? Gusto natin palagi ng bago, 'di ba? So, let's start with this webinar. Okay. So, papakilala muna ako, of course, no? So, um, So, who is the speaker? So, I am Luis Timothy Vinaraudio. So, ever since I was 16 years old, malikot na yung utak ko at kamay ko pagdating sa pagkakalikot sa internet. So, madami akong website na pinapasukan. I'm finding a way to earn money online talaga.
Kasi ayoko ng school. Kasi parang nasa isip ko ng mindset ko dati na ako papasok di naman ako kumikita diyan, 'di ba? Pero wag niyo akong gayahin, okay? So, yun lang, wag niyo ako gayahin. Kinukuwento ko lang sa inyo kung sino ako. So, yun sabi ko, hanap ako ng way how to earn money online kasi I have a friend, okay? A good friend of mine. Um, that time when we were 16 years old, he's earning around 100,000 pesos per month at the age of 16. And I asked him, paano mo nagawa yan, Brad? Paano paano yung paano mo nagawa yan? And nag-share siya sa akin ng link. It's a community link called blackhatworld.com. And nag-browse ako doon, nakita ko vlogging, ganito yung kinikita ng mga tao passively kasi gusto ko yung ganun, yung konting work, then kikita, 'di ba? Pero again guys, kinikwento ko lang. We all know na we have to strive hard always, 'di ba? So 'yun, hanggang sa nag-SEO ako, natuto ko mag-SEO, and share ko muna sa inyo yung mga nagawa ko, okay? So, first, meron akong sikat na game. I do coding din. I love creating games. So, before, nung nag-create ako ng website ko, pinakita ko to sa parents ko. No, wag yun na i-bash yung parents ko. Nakita ko siya. Then sabi nila, tigil mo yan. Kasi hindi ka kikita dyan. Ay, hindi ka na mag-aaral kapag kumita ka dyan. And na pinulso ko pa rin siya. Diba? Ganun ako kapasaway. And I was coding games. Nagtatago ako sa kanila when I'm coding games website. Kasi 'di ba, may pag nakita nila, yari ako. So, every 12 midnight, yan, I sneak out, binubuksan ko yung wifi ulit. Then, nagko-code ako ng games, ng website. I'm very passionate about this. Kasi sabi ko, ayo, pag nakita ko yung mama ko that is working and hindi niya ma-enjoy yung Saturday, Sunday niya because she has to work, 'di ba? Even sa corporate world ganun. There are times that you have to work during weekends. Sabi ko, yung anong ganto? Yung anong ganun? I want to enjoy. Pag nagkaroon ng future family, gusto kong ma-enjoy yung Saturday and Sunday namin. So, dito na pumasok ngayon itong mga ginagawa ko. Okay? So, kumita ako dito. So, yan, one of my games, famous games, I've sold this year. Farming Simulator has 1 million downloads. And yan, yung mga websites ko, blog websites. I have a e-commerce website, print on demand website, but most of them are blog websites. So I earn use through visual ads. Okay? And of course, may mga ginawa rin tayong kamalian sa buhay natin. Sino bang wala, 'di ba? So binenta ko lahat ng blog websites ko and I tried traditional business. And guess what? Ano nangyari? Nalugi lahat. Okay? Kasi this is not my niche eh. So sabi ko, try ko ng bago, try ko mag-traditional business. So yan, nandiyan yung milk tea shop ko, nagpatahian ako. Actually, wala na talaga yung image na may mga nagtatahi dyan. Makina na lang. Okay, kasi lahat nawala na. I was bankrupt. Okay. So, yan, binenta ko lahat, makina, lahat-lahat, and bumalik ako sa kung saan ako nagsimula, sa vlogging. So, excuse me. So, paano ba dumating si Pinterest sa buhay ko? So, una, because of Google algorithm updates. Ever since sa vlogging na talaga ako kumikita, I love creating and building niche website, niche blog sites. Pero nung naglabas si Google ng algorithm update last 2023, lahat ng website ko nawala. Lahat, traffic, lahat. So, nagdali-dali ako na binenta ko lahat ng mga website na nawawalan na ng traffic. Kasi there are websites na ginawa ko na that didn't work well kay Pinterest na kasi there are niche na there are categories na that will and will not work with Pinterest, 'di ba? So, pangalawa is because of my mentor. So, I have a mentor, he's from Romania, and sa Discord lang talaga kami nag-uusap nito. So, he shared a lot of things, a lot of knowledge about me sa Pinterest. And you know what? Na-inspire ako sa kanya kasi meron siyang 20 na Pinterest blog websites. And napagpatayo niya ng bahay yung magulang niya using this method.
Diba? Napakagaling. And pangatlo is because of a community. I'm part of a Discord community about digital marketers. And iba-ibang bansa siya, mga foreigners siya. Merong Indian, merong American, British, Korean, etc. Excuse me. So, yun. So, I was living a lavish lifestyle nung 17 to ano ko 20 kasi nga yan anong-ano talaga yung vlogging niyan si SEO. But then nung nawala siya, gumnon ulit yung trajectory ko. Then gumanon ulit nung nalaman ko si Pinterest. And nung binenta ko lahat ng Pinterest blog websites ko, gumanon ulit kasi nagtry ako ng traditional business. So I think it's the grace of God kung bakit nandito pa rin ako standing. Diba? It's the grace of God kasi before I was trying to control everything 'di ba? So right now, di ako mapaniwala that Vain Philippines invited me to speak here, and I thank them for that because this will open a lot of doors for me. So, yon. So overview, okay, kung ano ba matututunan nyo dito? So first of all is you will discover why Pinterest is a powerful visual search engine, not just social media. So si Pinterest, akala nyo social media siya, 'di ba? Pero for me, personally, I think Pinterest is 70% visual search engine and 30% social media. So when I say search engine, para siyang si Google. Pero more on visual, more on images. Diba? And we will understand user behaviors and how Pinterest drives long-term visitors and traffic sa website nyo. So again, if you will start Pinterest this journey, kung hindi kayo mag-virtual assistant, you need to have a website. Okay? Kasi we will build a brand here. Um, Yun yung matututunan nyo. Then, pangatlo, learn how bloggers can boost consistent website traffic through pins and smart strategies. Okay, so ang post dito kay Pinterest is called pins. Okay? And of course, pero these strategies pagdating kay Pinterest, hindi lang kay Facebook, hindi lang kay TikTok, 'di ba? So yung mga matututunan niyo din kung ano ba ginagawa ng mga vloggers dito, 'di ba? Kung paano ba sila nakakapag-drive ng traffic sa website nila from Pinterest. Okay, so you will be able to explore how business use Pinterest to grow brand awareness. Madaming big companies na may Pinterest. For example, Nike, Adidas, um, Lululemon. I know they have a Pinterest account. Madami big brands na they use Pinterest to get customers as well, di ba? Kasi Pinterest is a very powerful tool eh. Hindi siya masyadong alam talaga ng mga Pilipino, di ba? But that the other countries, gustong-gusto nila to. And panglima, we will gain insights into becoming a Pinterest virtual assistant. Of course, yung mga company around the globe, naghahanap din sila ng mga virtual assistant na magmamanage ng Pinterest business account nila. Okay? So, so let's understand the Pinterest. So again, number one, Pinterest is a visual search engine. Okay, so ulit-ulitin ko sa inyo, this is a visual search engine. Hindi lang siya basta social media, okay? So, search engine siya. Then, content is evergreen. So, what is evergreen? Ito yung mga content na hindi nalalaos. There is no um, season na malalaos siya. So, every month, pwede ka makapag-gain ng traffic through that content. Okay? So there are pins that can drive traffic for months and even years. Okay? So sabi ko nga, evergreen means hindi siya nalalaos, hindi siya seasonal. So merong evergreen topics and meron ding seasonal topics. And users come to discover, plan, and take action. Okay. Ito yung maganda kay Pinterest kasi yung mga tao dito hindi lang pupunta dito to find the meme, 'di ba? To entertain themselves. Hindi sila unlike sa ibang social media, 'di ba? Bukas lang tayo ng social media then hanap tayo nakakatawa kapag nalulungkot tayo o pag gusto natin umiyak, 'di ba? If you want to cry, hanap tayo ng nakakaiyak sa social media, 'di ba? And pero dito kay Pinterest, ang mga tao dito they have a plan. Okay, they love to discover. Kaya sila dito, they are finding ideas. May hinahanap sila, kaya sila dito kay Pinterest. It's either a recipe, um,
wallpaper para sa phone or laptop nila, interior designs, ideas, Halloween decor designs, Christmas decor designs, 'di ba? So nandito sila to find ideas. Okay? So, um okay. So, it's keyword driven, boosting visibility through search engine. So again, it's keyword driven. So kailangan kung gusto niyo mag-gain ng traffic from Pinterest, kailangan altered yung description, title ng pinyo, the tags and the hashtags that you will use. Okay, so ganun lang naman kasimple si Pin. Actually, I have a community na and magwa 100 plus na kami. And most of them is starting na eh. And they are gaining good results, okay? 1 week yung iba, 1 week pa lang, meron na, 'di ba? And of course, meron din ako mga keynotes na they use this keyword strategy, 'di ba? They use this keyword strategy na nakatulong sa kanila, 'di ba? So, panglima, positive inspiration focus community with high purchase. So again, pupunta dito ang mga tao to find something and to buy something. Mataas ang purchase intent ng mga users si Pinterest. Kaya maganda dito yung print on demand business model, digital products lalo na yon. Ako, I have an idea na sinabi ko dati sa isa kong friend na if maggagawa ka ng what do you call this, parenting na blog website, then why don't you sell storybooks? O, 'di ba? May idea na kayo agad. Excuse me. So may idea na kayo agad, 'di ba? So sa mga may momshies diyan, pwede niyo yung gawin. Kasi pumupunta talaga dito yung mga tao to buy. Find something and to buy something. Okay? So, again, Pinterest sa search engine, hindi lang siya basta social media. So again, it works like Google for images and ideas. Hindi siya typical na social media nyo gaya ng Facebook or TikTok. Okay? And users search with keywords to find inspiration solutions. So dito more on may hinahanap talaga yung mga tao. Hindi sila basta-basta lang nag-scroll dito. Kunyari, darating na yung Pasko, yan na, magsisimula na yung mga tao to find Christmas decoration ideas, 'di ba? And tapos na yung Halloween 'di ba? So, maganda diyan is start writing topics about Christmas topics, 'di ba? And yun nga, pangatlo, focuses on discovery over interaction. So, medyo pang introvert si Pinterest. Okay, so more on ano talaga siya, discovery. Hindi interaction, less chat, less comments, more exploring. And pins leak directly to your websites, blogs, or products. So, ito, ang main goal ng mga creators dito is to drive traffic to their websites. Okay? To their brand, to their businesses, 'di ba? To their online businesses. And content stays visible longer. Okay? So, may mga contents na umaabot ng months and even years, lalo na yung mga evergreen contents. Pero of course, yung mga seasonal topics, seasonal contents, um, it can last for 2 months lang, 3 months, depende kung kailan matatapos yung season. Like for example, sa fall, kunyari, fall na sa America or sa tier 1 country, sa mga countries na may fall season, maybe 2 months, 3 months yan, magpapalit na naman ng ano yan, ng trending, summer na naman, ano susunod, winter. Then after winter, spring, summer yan. So, madali lang sundan si Pinterest. Kailangan mo lang sundan yung mga trends talaga. Okay? Hindi ka papahulain nitong social media na to. Siya mismo magsasabi sa'yo kung ano kailangan mo isulat in the next 3 months. Okay? Then, um, ito, tignan natin kung sino yung mga demographics ni Pinterest, diba? So, users visit Pinterest again to plan, research, and get inspired. So, pumupunta dito yung mga tao to find something. Ay hindi lang sila pumupunta dito just to be entertained. May nahanap sila. A recipe, yung wallpaper, interior design ideas, parenting book, 'di ba? Um,
workout routines, yan, malakas yung mga niche na yan. And popular for lifestyle, fashion, food, home, and travel. Okay, so masyadong social si Pinterest. Diba? Masyadong social, kaya hindi siya ganun kauso sa in our country. Kasi most Filipinos want to be entertained. It's just a sad reality. I don't know. Don't judge me by telling that kasi yun yung naano ko. And um, mas gusto natin ma-entertain eh. Diba? Mas gusto natin kaysa, to gain knowledge, ganyan, ganyan. And it's popular for lifestyle fashion, food, home, and travel. So, yung mga fashion brands dito, mga big brands nandito talaga yan. May mga Pinterest accounts lahat yan. Kasi dito sila nagbebente ng mga clothes nila. Kasi madami naghahanap dito sa ano na to, the food, of course, yung mga magagaling magluto diyan. Why not share your recipe around the globe, 'di ba? Makikilala yung pangalan niyo, 'di ba? Na magaling kayo magluto ng adobo, 'di ba? Madaming ano diyan, madami rin may mga Pilipina din na nakatira sa USA that have this under food niche, na may blog website under food niche. Home, yung mga interior designers natin dyan, di ba? Why not create a home blog website, di ba? Yung mga mahilig mag-travel, yung mga travel geek, di ba? Why not start a travel blog website? And pangatlo, sino ba demographics ni Pinterest? Puro babae. Okay, I'm not trying to be misogynistic here, pero based sa data, women are more impulsive buyer than men. Okay? So, this platform, sobrang ganda niya to sell something talaga. Okay? And around 60 to 70%. Pero of course, meron din mga lalaki na nagvi-visit. Pero ano lang, lesser talaga. More on women talaga. Pambabae talaga tong si Pinterest. Kasi if you can see the UI of Pinterest, social siya eh. And 'di ba, women love beauty. Diba? Gusto ng mga babae yung social din ganyan. So, napakaganda niya to sell something. Okay? So, this is strong base of millennials and Gen Z planners and shoppers. Madaming millennials and Gen Z dito. Siguro konti sa bansa natin. But sa tier 1 countries like USA, European countries, Australia, yan, madaming mga millennials and Gen Z na naghahanap ng ideas sa Pinterest. Okay? So, users have high purchase intent. Many buy after pinning or saving ideas. So again, pupunta sila dito to buy something. Okay? So, excuse me. So, why Pinterest is good for long-term visibility and traffic? Again, pins stay visible and searchable for months or even for years. So, kahit matulog ka, yung pins mo, basta nakapost siya, magkakaroon ng traffic yan, ng clicks. And this evergreen content keeps driving consistent clicks over time. Okay, so magsisimula dyan may mga student kasi ako na in-invite din dito. Student ko. Then, if you want to build a blog website, diba? You have to focus on evergreen content if you want to earn passively using this method, diba? And Pinterest algorithm favors quality, consistency, and relevance. Quality. Okay, quality na pins, designs, consistency. Ito yung pinaka gusto ni Pinterest. Lahat ng creators na consistent gumawa ng pins every day, pinupush niya sa taas. Kahit yung mga lumang pins nila na ginawa. As long as consistent ka, ipupush ni Pinterest pataas even your old pins. Okay? Consistency is the key. And relevance, of course. Each pin links directly to your website or blog, boosting traffic. Okay. So, pag-angin natin Pinterest for bloggers. So, I don't know if meron na mga nakatry sa inyong to start a blog website. Okay? So, how Pinterest give consistent traffic to blogs. So, each pin links directly to your blog, bringing in visitors 24/7. So, yung pins na nagagawin nyo, it should be linked directly in any of your articles or blog contents. Which now, pag kinlik ng tao yung pin nyo, they can click the pin once more and it will go to your website. Diba? It's linking in your
blog website. So, the more clicks you have, the more, syempre, dapat sobrang ganda ng pin nyo, di ba? Eye-catching, dapat makulay, maliwanag, para pag nakita nila, di ba, mapupukaw yung attention nila. And they will click and mau-curious sila kung ano ba to, tungkol saan ba tong article na to, then they will click that pin, then they will go directly to your art to that article. Now, keyword optimized pins appear in searches for months and even years. Again, mahalaga din ang keywords. Okay? Sobrang dali ng keywords kay Pinterest. Okay? Madaling ma-identify kung ano yung dapat na keyword na ilagay mo sa pin mo. This is a basic platform, honestly. Sobrang dali nito. And fresh pins keep your content visible and discoverable. Okay? So, fresh pins. Again, gusto ni Pinterest ng ng bago lagi. Kaya gusto niya ng consistent na creator. Kasi gusto niya laging may bago. Pero kahit lagi may bago, Pinterest algorithm still pushes your old content as long as consistent ka. And users save and repeat spreading your content organically. Ito pa yung maganda kay Pinterest. Para siyang repost kay TikTok, para siyang share button kay Facebook. Users can save pag nagustuhan nila yung idea na sinulat mo, and they can repin it. Which give you more traffic. Kasi pag nire-repin ng mga visitors yung ano nyo, yung content nyo, it shows na you are reliable eh. And Pinterest will push your other pins sa taas to the users na naghahanap ng ideas under your niche. So, Pinterest traffic is evergreen, not dependent on daily posting. Again pero again, kailangan pa rin natin mag-post daily dito because Pinterest love consistency. Ibig sabihin lang neto na we don't have to post the same pins, the same topic daily para lang mag-gain siya ng traffic. Kasi meron nga tayong evergreen contents na kahit siguro gumawa ka lang ng 5 pins and wag mo na siya gawa ng pins for 12 months about that certain evergreen content, pwede ka pa rin magkaroon ng traffic dun sa content na yun. Diba? And, so, setting up your Pinterest account for success. Okay? If you will start a Pinterest blog website, you need to have a business account. Libre lang siya. Pangit yung personal account. Wag kayong gagamit yung personal account. Kasi, hindi nyo magagamit yung mga tools like analytics, Pinterest trends, kung saan doon na mismo sinasabi ni Pinterest kung ano yung dapat mong isulat in this week, in next month, diba? Next year. So yeah. And write a clear keyword rich bio that shows your niche and expertise. Of course, malalagay yung bio, dapat nandun yung keyword ko. So, for example, ang niche nyo is about home decor, diba? So, pwedeng ilagay sa bio nyo na we share home decor, home ideas, gardening planners, etc., etc. Basta about sa niche nyo. So, dapat sa bio nyo, nandun yung keywords nyo. Mahalaga yun. And, third, create, organize, and keyword-rich boards. Okay? So, eto, um, every may strategy kasi akong ginagawa na tinuro ko sa students ko na every article dapat meron siyang sariling boards. Okay? So, ano ba yung boards? Boards is like a folder. Okay? And sa loob ng folder na to, madaming pins sa loob. So, dito yung sinasave yung pins nyo. Okay? So, kailangan gumawa ng organized and keyword-rich boards. Okay? And add relevant keywords in board, titles, and description. Okay? So, kailangan syempre na merong keywords again, 'di ba? Mahalagang keywords talaga pagdating kay Pinterest. Okay? So, napakahalaga din na yung board titles nyo is tama yung keywords. Kasi, since si boards ay folder, para siyang folder, 'di ba? And sa loob nun may pins. So, kailangan malaman ni Pinterest kung tungkol saan ba yung boards mo para malaman niya kung tungkol saan yung pins mo. Para alam ni Pinterest algorithm kung saan niya ipapakita yung pins mo kaninong users, 'di ba? Like for example, meron kang dinner recipe na board, 'di ba? Sa loob nito, nandito sa loob na to yung mga pins, yung mga recipe na about sa dinner. Iba't ibang recipe about na pwede pang dinner. For example, adobo, steak, pwede pang dinner, dinner recipe, sinigang, 'di ba? Yan. Para malaman ni Pinterest,
yung mga content mo na yung mga recipe na yun, is ipapakita niya ngayon sa mga users na naghahanap ng dinner recipe. Diba? Isasuggest niya yun. Ah, ito daw, ano daw to, tong sinigang, maganda daw siya pang dinner. Sabi na itong creator na to. Sabi na itong consistent creator na to. So, may kita nila yon sa newsfeed nila. Diba? Now, lastly, use a recognizable profile photo and consistent brand. Again, ang goal natin dito kay Pinterest Blog is not just to build the blog website, but to build the brand. Okay? Para soon, 'di ba? If you get the traffic, makapagbenta tayo ng gusto nating ibenta. Pwede tayo mag-affiliate marketing, print on demand, business, drop shipping, yan, yung mga yan, digital products, 'di ba? So first, kailangan mo muna kumuha ng traffic. Walang kwenta yung mga produkto na nakalagay sa website mo kung wala namang tumitingin, 'di ba? So, keyword and topic research. Excuse me. So, keyword and topic research, di ba? So, use Pinterest search bar and auto suggestion to find trending terms. So, yun nga, search bar lang ang katapat. Makikita nyo na doon kung ano yung mga topics na usually nahanap ng mga users under your niche. And check related searches and popular pins for content ideas. Okay? So, kailangan nyo i-check yung mga related searches, di ba? Popular pins para magkaroon kayo ng content ideas, di ba? For example, mag-search kayo ng home decor sa search, di ba? Then, makita nyo doon yung mga top recent related searches about dyan. Nakabubble siya na pabilog. Okay? Sa taas. Sa baba lang ng search bar. And makita nyo doon yung popular na topics na related doon. For example, try nyo i-type home decor. May mga sa baba ng search bar is merong mga bubble like bubble like what they call this? Bubble like basta ba mukha siyang bubble na may nakalagay na related topics, 'di ba? Lalabas diyan house decor ideas, interior design, Spanish ideas. So, yes. So, pwede natin siya i-show ng live, no? Para mas magets nyo siya. Okay. So, change tayo ng screen, di ba? Okay. So, yeah. So, you can see, di ba? Yeah. Okay. So, punta tayo sa home feed, no? Sorry, guys. May ubot talaga. Kagaling ko lang kasi sa lagnat. Okay. So, yan. And, so, search tayo ng home decor. Home decor ideas. Yan. So, as you can see, no, yan yung tinutukoy ko na bubbles. Yan yung mga related ngayon na topics about home decor ideas, di ba? And only topic siya, guys. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Pinterest na mismo ang magsasabi sa inyo kung ano kailangan yung isulat. Di ba? Actually, hindi siya tulad ng YouTube automation na other side hustle na kailangan ng extensive na na call this extensive na strategy, hindi nyo kailangan nun. Kasi Pinterest mismo ang mag-aano sa inyo, magsasabi sa inyo. Okay? So, yan. And of course, try nyo lang, sulat nyo lang home. Ito, yan. Yung autocomplete, sinasabi ko. Diba? Yan. So, no, mag-share lang ako sa inyo ng isang website ko na I've sold before. Okay? And about to share, and sadly, no, nawala na to sa, kasi hindi tinuloy ng boom ng current owner, itong website na to, nung binenta ko sa kanya. So, yep. So, let's see. Yan, Hairstyles Academy. About hairstyles yan. And most images is galing AI. Diba? Just check, 973 followers. And, ginamit ko dito yung sinasabi ko sa inyong strategy na yon to find keywords. Okay? So, balik tayo dun sa natin, balik tayo dyan. Excuse me. So, use Pinterest trends and add keywords to your, ito, simple na lang to, add keywords to your pin titles, descriptions, and boards. So, pwede kasi si AI si ChatGPT na lang ang mag-provide nito sa inyo ng tamang pin titles, descriptions, and boards. So, balik tayo doon sa screen ka na Pinterest trends. Papakita ko sa inyo.
kung gaano kasimple nitong um, strategy na to. So, punta tayo dito, no? Okay? Kita ba siya? Kita ba siya? Yan. Okay. So, punta tayo kay Pinterest Trends. Yan. As you can see, no? Ito na yung mga um, seasonal topics. Yan. Yan na siya. And makikita nyo lang siya kapag naka-business account kayo. Okay? So, ito, mga interest na to, ito yung mga categories na sikat kay Pinterest. Diba? Like, for example, nasa home decor kayo. Click natin siya. Ito yung mga topics na kailangan yung isulat kaagad. Kasi ito yung trending ngayon. O, di ba? Ano ba sabi ko sa inyo recently? Hindi nyo kailangan magpakahirap manghula kung ano isusulat nyo. Kasi nandito lahat kay Pinterest. Ba, napaka-basic. It's very basic side hustle, di ba? Hindi nyo na kailangan madaming ano. Kaya, okay, magpapaniwala sa mga ibang ano na kailangan nyo magbayad ng ganito kalaki to learn this. Ano? Kailangan mo lang is common sense, honestly. Um, so yes. So, yan. Okay? So, yan si Pinterest trend. So, punta tayo sa gardening mo. Try natin gardening. Yan. Gardening. So, yan, no, di ba? Diyan na lahat. Yung mga ano ngayon. Trending ngayon. So, bali kung ako yan, kung nasa gardening siya ako, mag-check ako agad ng mga ano dyan, topics dyan. Yeah, try natin tong um, front yard landscaping ideas, di ba? Tingin tayo ng mga related topics dyan. Yan, yan na guys. Yung mga related topics dyan, di ba? Na napaka-basic. Si Pinterest na mismo nagsasabi sa inyo, isulat mo to. Baga ang inihiling na lang sa inyo ni Pinterest is to become consistent. Is to become, ano, kaya yan. So, balik tayo sa ano natin. PowerPoint. Excuse me guys sorry na galing talaga tayo sa sakit. So, next is creating pin-worthy blog graphics. Okay, ito na. So, when when creating a pin, kailangan vertical image siya. 1,000 times 1,500 pixels. Lagi niyong i-add yung clear and readable text overlays with your blog title or hook. And stick to consistent colors. So, wag yung paiba-iba. Itim yung font nyo, tapos biglang yung background nyo is dark din, di ba? Parang pangit yung kailangan kapag dark yung text nyo, dapat light yung background, di ba? Para kitang-kita yung text nyo. And include high quality visuals and plenty of white space and use Canva templates for easy professional designs. And kahit libreng Canva, kaya sabi ko sa mga kinukush ko, all you need is 800 pesos to start Pinterest blogging. Kasi sa 800 pesos, pwede ka nang magkaroon ng domain and hosting for a year. And 3 months, marirenew mo siya. Okay? I mean, in 3 months na right strategies and consistency, kikita ka na using Pinterest blogging. And you will have money na para ma-renew yung hosting and domain plan mo after a year. Ba? 800 pesos. Kasi lahat libre. Libreng Canva, libreng Chat GPT. Pwede na kayo magsimula to start a brand. Ba? And that just hindi lang local brand eh. Iba bansa ang target natin dito. Ba? So, test different designs to see which get more clicks and saves. Ako, ang ginagawa ko dito is I create different designs. Talaga. Chine-check ko kung ano yung what's working and what's not. Ba? Pero minsan talaga wala talaga akong favorite na design eh. Na hindi, kunyari may design na nag-work. Hindi ko inisip na yun na lang yung design ko palagi. No, hindi ganun. I try different designs talaga. So, paiba-iba ako ng pin design every day.
Okay? So, wait. Uh, so, um, reading Pinterest Analytics for content performance. Okay? Wait lang. Papakita ko pala muna sa inyo kung ano yung magandang pin. Okay? Para may ano kayo. May idea kayo kung anong klaseng pin ba dapat yung isulat nyo. Okay. So, the best pin that you need to do is parang ganito. Yan. Diba? Ganda. Diba? Ganyang pin. Aesthetic lang, pero nakakapukaw siya ng mata. Or pwede rin namang ganito. Maganda rin yung madaming images, di ba? Like parang isipin ng users na ano kaya itong mga ideas na to? Paano kaya gawin yung mga nandyan sa image na yan, di ba? So, yan. And of course, yan. Yan. Yan, no? Iba-ibang kulay siya, di ba? Puro light colors, di ba? Nakakapukaw ng mata, di ba? Pag tinignan mo. Excuse me. So, balik tayo. Um, so, reading Pinterest Analytics for content performance. Okay? So you have to track impressions, saves, clicks, and outbound traffic. Identify top performing pins and boards to guide your strategy. Yan. So, saan ba makikita? Mamaya papakita ko check audience insights, demographics, and interest. So, makikita nyo siya lahat dun sa analytics. Again, lahat na parang pinapakain na sa inyo lahat i-Pinterest eh. Kasi naki-Pinterest lahat. Yun yung na kailangan ng third party app. Yun yung na kailangan nun. Naki-Pinterest lahat. You have to use data to refine keywords, visuals, and posting. So, yan yung makita nyo rin dyan sa analytics nyo, lalo na sa Pinterest trends. Okay? Pinterest is very helpful for bloggers. Okay? And focus on pins that drive consistent traffic to your blog website. Again, ako medyo ano ko dyan kasi lahat ng makikita kong basta nakabase talaga ako sa Pinterest trends talaga. Doon lang ako nakabase. Ni-check ko lang doon kung ano yung susulat ko this month, for the next 3 months, the next 6 months. Tignan ko lang doon, di ba? And of course, meron din ako listahan ng mga evergreen topics. Okay, ano ba yung mga evergreen topics? Like, laging hinahanap ng mga tao. Like, best kitchen knives. Di nawawala yun. So, ano na mga seasonal topic for that, best kitchen knives for Halloween, for Christmas, or best kitchen knives for summer. Diba? Mga ganun, yung mga ganung, and that seasonal topics. Pero the evergreen topic of that idea is best kitchen knives. Okay? So, yeah, papakita ko pala sa inyo yung analytics. Itsura niya. Okay? So, hindi ako yan. So, let's go to analytics. Ayan. So, dito, make track nyo lahat. Matatrack yung impressions. So, what is impressions? Impression is how many people have seen your pins. Engagement, kung ilan yung comment, like, or repin ng ano nyo, ng pins nyo. Pin clicks. Yan, ilan nag-click ng pins nyo. Outbound clicks, ilan yung pumunta from your pin to your website. Saves, yan, kung ilan yung engagement rate, kung ilan nag-engage, di ba? So, ilan yung rate, di ba? Yan, pin click rate, kung gaano ka-effective yung design ng pin nyo, kung gaano siya ka-attractive, kung ilan nag-click, ba outbound click rate. Yan, kung gaano kaganda yung pag-title nyo ng pin nyo at na-persuade nyo yung tao to go to your website, di ba? Save rate, yan, total audience, engage audience. So, yan. So, makita nyo dyan yung, yan, audience insights. Let's check the audience insights. Yan. So, yan, makita nyo age, gender, location, device na ginagamit nila, taga-saan sila, di ba? Yan. And categories and interests. Makita nyo rin dyan. So, sorry guys, no, kasi I'm using someone's laptop. So, ito pa lang yung ano niya, Pinterest, ano niya. Isa rin siya sa, ano ko. Actually, mom ko siya and nag-start siya ngayon ng Pinterest vlogging din. Diba? So, laptop niya yung gamit ko. Okay? So, yun. Balik tayo dun sa ating um, PowerPoint. Okay? So, do's and don'ts. Okay. Dito na tayo sa do's and don'ts ng Pinterest vlogging. You have to use high quality and vertical image with clear text.
Yan, sabi ko na yan. Kailangan quality, okay? And vertical images yung pins nyo. Actually, meron nga naman si Canva na meron si Canva na what you call this, na theme para dyan. Okay? And add relevant keywords in pin titles, descriptions, and boards. And of course, we have to pin consistently. Again, gusto ni Pinterest ng consistent. Kahit naman siguro kayo sa relasyon, di ba? Gusto niyo consistent, di ba? Tama. Kahit sa bagay gusto niyo ng consistent na tao, di ba? So you have to be consistent. Okay? And create fresh pins regularly for your existing blog post. And of course, track analytics to see what lagi niyong titignan. Okay? Bago kayo mag-post ng pins, you have to check the analytics. Yun yung masasabi ko sa inyo. Just 15 minutes of your time, check the analytics. Ano yung pwedeng isulat sa Pinterest trends, i-check yung analytics, what works and what's not. Okay? So, do's and don'ts, don'ts na don't use low quality or stretch images when creating pins. Don't keyword stuff or use misleading text. Okay? Yes, madam. Let me end this first. Last na to. And don't ignore seasonal or trending topics. So, may mga seasonal, trending topics, huwag nyo i-ignore yon. Kasi, pwede sa pag kunyari, nag-ready kayo for this Christmas. Ako, ngayon, ang ginagawa ko, I'm ready, nare-ready ko na yung mga Christmas topics ko eh. 'Di ba? This Christmas. So, for sure, this Christmas, mag-i-skyrocket yung isa kong blog website. Kasi, lahat na dun about Christmas na yung mga bagong articles ko. Then don't expect instant results. Ang mabilis makuha, mabilis mawala. Okay? Yan ang laging tatandaan. So don't expect instant results. Yung mga coach sa TikTok na sinasabi, makuha nyo to kaagad, ganyan. That's BS. Okay? You want instant results? Then don't do moral things. Diba? So yon, don't expect instant results. Okay? It takes time. Everything beautiful takes time. Okay? Lagi yung tatandaan niya. And yes, so magpapalaro daw muna tayo. So palaro muna daw before we talk about this Pinterest marketing for businesses. So ma'am, Yan. And so, bago tayo mag-proceed sa Pinterest Marketing for Business, mag-CR break, water break muna si Coach. And then it is time for our most awaited na mga palaro. Okay, so mabalik tayo para maituloy na ni Coach ang kanyang topic, yung business for, Pinterest for businesses. Pinterest marketing for business. Alright, back to you, Luis. Ang stage. Coach Luis, ayun. Nakamute ka, nakamute. Ay, okay, nakamute. Ay, so yan ang ganda ng palaro. Ang galing. Yes. So thank you. Back to you. So okay, so let's proceed. Okay, sa ating Pinterest webinar. Okay? So, now Pinterest marketing for businesses tayo. Okay? So, like I've said kanina, a lot of businesses ang gumagamit nitong Pinterest to market their brands, 'di ba? To market their products. And hindi lang products, meron din mga services dito, like video editing, mga coaches din, 'di ba? May madami din dito. And so, tignan natin paano ba nila ginagawa. Ba? So, how brands use Pinterest to grow awareness and sales? So, first, they use visually rich pins. Again, pins talaga ang labanan dito. Pagandahan ng pins. Okay? To showcase their products and services. And their pins link directly to their product pages or landing pages. Para rin siya Pinterest blogging. Pero more on nakalink directly sa product page or landing page nila, yung pins nila. And keyword optimization again. Keyword is the best, is the most essential thing pagdating kay Pinterest. So again, no, kayo guys, no, kaya ko sinasuggest that you start with Pinterest blogging before you build a brand. Kasi mas makikilala muna. Kailangan mo na makilala yung website nyo, yung brand nyo. So every time that you, kapag pipili kayo or iisip kayo ng domain name, dapat yung brandable. Okay? So, yun. So, seasonal trends, inspirational content, boost brand visibility. Sorry. So, yun. Seasonal trends,
every brand knows kung anong season ngayon, kung anong patok na na product nila for the season, 'di ba? So, syempre pagka Pasko, pag snowy sa tier 1 countries, pero magbebenta sila ng mga boots, jackets, 'di ba? Yung mga nasa fashion niche, 'di ba? And Pinterest audiences often have high purchase intent, making it effective for conversions. Again, yung mga users, nasa Pinterest sila to get something, to buy something, okay? To find something. Naghahanap sila. And, oops, I think it's the wrong, so Pinterest blogging. So every brands, gumagamit din sila ng blogs as their form of marketing. Kasi blogging is content marketing. It's a form of marketing. Diba? So, ang ginagawa ng ibang brands, they create a list. Like for example, gagawa sila for this Christmas, 10 best Christmas tree or 10 best boots this winter. But then they will showcase their best boots. Diba? Their best shoes. Like for example, yung Nike. Diba? So, yon. Then, optimizing product feeds and video feeds. So, si Pinterest is, syempre, hindi naman siya stagnant, 'di ba? Sumusunod din siya sa trend. So kung si Facebook meron na din siyang Reels and si Instagram meron na rin si Pinterest. Okay? Kaso iba lang yung algorithm, iba lang kung paano mo mapaparank yung video feeds mo. And yun. So to optimize your product feeds and video feeds, kailangan mo ma-claim yung website mo sa Pinterest. There's a YouTube tutorial for that and napaka-basic lang niya para ma-pull mo yung accurate product na gusto mong ilagay sa product pins and video pins mo. Okay. Lobat yung laptop daw natin. Okay. So, ayun no. You have to use clear so this use clear high quality visuals showing the product in use in context. Of course, everything is visual kay Pinterest, 'di ba? So kailangan you have to use the best or high quality na visuals, 'di ba? Para mapakita yung produkto mo. Like for example, kung maggagawa ka ng print on demand products under home niche, yung apron na binibenta mo dapat mapakita mo siya ng maganda. Kumbaga kailangan eye-catching siya sa mata ng users, 'di ba? Kailangan, bakit ko ba bibilin tong na to, apron na to? And most importantly, you have to target their emotions. Alam na natin lahat. People buy through emotions. So, cute na apron, design ng apron, 'di ba? Bibili nila 'yan. Kahit dami nilang apron sa bahay, 'di ba? That's how humans work Diba? I don't know if you love reading books, pero when you read the book ito called this, ano bang libro to? Laws of Human Nature. It's the humans operate through emotions talaga. Okay? So, dapat, ang goal nyo is when you create a high quality visuals, kailangan na sa isip nyo, paano ko ba mapupukaw yung emotion na to? Diba? And many brands, big brands, they are smart on doing that. Talino sila sa, paggawa nun pag, excuse me, pag execute nun. Of course, kailangan nila yun They need sales, di ba? Okay? So, yun. Ma'am Glenn, wait lang, charge ko lang. Wait lang guys, I have problem. Kasi hindi pala nag-charge yung laptop ko. Wait a minute. Kami mga naisipon ng questions dyan, paki-drop na po dito sa ating Q&A and also we're collecting the numbers ng mga winners. Paki-chat na lang. Thank you. Okay, thanks for waiting guys. So, next is optimize titles and descriptions. Of course, napakahalaga nito kasi you have to optimize your titles
para sa right keywords. Again, we optimize titles and descriptions para matarget natin yung tamang keywords, di ba? Sino bang gusto mong makakita ng produkto na to? So again, no, this part is para sa mga gustong magtayo ng print on demand store, dropshipping store, and digital product store. Pa. And sa mga affiliate, ano din, gusto magtayo ng affiliate, ano, kasi actually meron akong isang friend before, is a Ninjan, na nagtayo siya ng, parang siyang Shopify na website, pero affiliate. So, kumbaga lahat ng produkto na nakalista doon sa kanyang website is galing kay Amazon. So, pag kinlik yung produkto niya, like for example, yung sapatos, dediretso siya kay Amazon. So, affiliate siya na dropshipping. Sa ganun, affiliate, naka-post lang lahat doon yung products niya. Diba? So, yun. So, upload video pins. Okay? So, be thankful that nandiyan na si AI. Diba? Madaling gumawa ng video pins, advertisements, 'di ba? Para ma-demonstrate yung produkto or show a quick tutorial if you're selling a digital product, 'di ba? You have to show quick tutorials. Paano ba ginagamit itong digital product na to, itong planner na to, 'di ba? Recipe planner, ganyan. And keep videos vertical din. Okay, para lang siyang sa Facebook Reels and Instagram Reels, kailangan vertical, 15 to 30 seconds and add captions for engagement. And you have to test different pin styles then to see what works and what's not. Okay? So, oops, ganun. Ayan. So, developing a content strategy, content pillars, and seasonal trends. So, again, Pinterest brands, they use blogging din, content marketing. Okay? So, when creating a content, kailangan alam nyo kung ano yung mga isusulat nyo. Okay? So, ang sinasabi ko palagi sa mga kino-coach ko, sinasabi ko, start with 50 articles. That's the rule of thumb. And those 50, dapat meron kayo 5 categories. Sa 5 categories na yun, tig-10 content, tig-10 ideas, iba't ibang topics. Okay? So, research seasonal trends and plant pins around peak season times. Yan. So, 2 to 4 months bago magpasko, kailangan alam nyo na, nakahanda na yung Christmas content nyo. Okay? And create content calendar for consistent posting. So yes, later I'm gonna share what you call this, that my Discord community, para kasi nandun lahat including the content calendar, ba? Kung gaano dapat itsura ng content calendar, and you have to mix evergreen and timely content to stay relevant year-round, 'di ba? Hindi pwedeng puro seasonal lang, hindi pwedeng puro pang-Pasko lang ang gaano niyo, di sabihin tuwing Pasko lang kayo magkakaroon ng customer, tuwing Pasko lang kayo maglelechon, gano'n. No, dapat araw-araw, 'di ba? So, mix evergreen, tutok-batok. So, mix evergreen and timely content to stay relevant year-round. Okay? So, you have to plan your content talaga that merong evergreen, yung hindi seasonal na topics like I've said, and meron din tayong seasonal, of course, para there are times na 2 beses tayo kakain ng lechon, di ba? And use Pinterest trends, of course, and analytics to guide what to post next. Yung pinakita ko sa inyo kanina, the Pinterest trends itself is a very helpful tool, di ba? Kumbaga sinasabi na nga talaga sa inyo ni Pinterest, ito yung trending, ito yung isulat mo, di ba? And align pin designs and messaging with your brand identity. Of course, yung pin designs nyo, kailangan aligned sa identity ng brand nyo. Pero di ako consistent sa pagsunod dyan. Kasi kahit anong pin designs ang ginagamit ko. Basta nandun sa pin design ko, sa pin ko, yung domain name ko. Okay? Okay. Ayun na naman siya maklik. Ganun. Okay. Dito na tayo sa do's and don'ts. So, do's. Kailangan nyo mag-set up ng Pinterest business account. Kailangan nyo yan para ma-access nyo yung analytics. Kailangan yan for para ma-access yung Pinterest trends. Okay, kasi hindi nyo ma-access yan kapag naka-personal account kayo. So, kailangan nyo ng business account. Okay?
And you have to use high quality vertical images that reflect your brand. Okay? So vertical pa din, vertical pins. And add keywords to pin titles. Okay? Again, paulit-ulit, di ba? Para matandaan nyo, pin titles, descriptions, and boards. Kailangan ng tamang keywords for that. And link every pin to a relevant landing or product page. Monitor Pinterest Analytics to measure traffic and conversions. Again, di ba? Every day, bigyan nyo lang ng 15 to 30 minutes. I-check nyo lang yung Pinterest Analytics nyo. Kasi guys, lahat na nandun eh. Diba? Lahat na nandun. Hindi nyo na kailangan maghanap saan man. Hindi nyo na kailangan tumingin sa ibang creators dahil sa Facebook, di ba? Kung ano yung ginagawa nila. Okay? Stay active with fresh pins and updated product visits. Okay? Ano naman yung don'ts? Of course, don't upload blurry or poorly designed pins. Okay? Never upload blurred. Kailangan yung kita ng visit ng viewers. And don't post without clear CTAs or call to action. Okay? So, mahalaga yung call to action sa pins. Diba? Hindi pwedeng post ka lang ng post ng pins. Diba? Kailangan may rason sila kung ba't kailangan nila pumindot doon. Ah, and don't ignore seasonal or trending topics. Yon, di ba? Seasonal, again, evergreen and seasonal topics ang ating gagawin. And don't over-promote to. Huwag nyo laging promote yung produkto nyo. You have to be helpful muna. Diba? The, the viewers, need to see na you are trying to help them. Then, tsaka nyo sila bentahan. Ganoon naman lahat ng, di ba, tao. Siyempre, sino bang gusto ng pushy na, di ba? So, like, for example, kasi I was, naging agent din ako ng condo before. So, when I'm selling a condo unit before, sinasabi ko palagi sa client ko kung ano ang benefit pag binili nila yung condo unit na yon. And, sa dinami-dami ng binenta ko, tinry ko ibenta na products. Nag-buy and sell din ako. Mas gusto ng mga tao yung tinutulungan sila. I don't know if you've read Wolf, what they call this, Way of the Wolf, Jordan Belfort. So sabi niya doon, there's selling is like a straight line. And sa end na yon, dun bibili si customer or client mo. And you have to guide your client or your customer hanggang dun sa end ng linya. Okay? So, to guide them through there, you have to be helpful. Okay? You have to help them, sabihin mo sa kanila kung ano pang maidudulot nito sa buhay nila. Diba? Ba't ba kailangan nila yung apron na yon? Yung binibenta nyo, di ba? Ba't ba kailangan yun? Dahil ba water resistant siya? And again, emotions. Huwag nyo kakalimutan yung emotions. Okay? So, next, don't neglect mobile optimization for link pages. So, yes, kailangan maganda yung mobile optimization ng website nyo. Okay? Hindi pwedeng pagdating sa computer, ang ganda-ganda ng Shopify website nyo, ng dropshipping website nyo, e-commerce website nyo. Pagdating sa phone, baduy. And tandaan nyo guys karamihan na ng gumagamit ngayon ng internet is naka-cellphone. Hilig humigaya mga yan. Higa, scroll, repeat. Di ba? So, yes. So, ito na. Exciting part. Pinterest Virtual Assistant. Okay? So, ano lang, no? Actually, tinry ko to. I tried creating a agency before. But tinigil ko din siya kagad for some personal reasons. Pero I got 3 clients. Okay? So, may nagpagawa sa akin ng Pinterest blog sites. And, yon ako nag-strategize sa kanila. Lahat ako gumawa. And these people that has a Pinterest blog website, ito yung mga target market nyo, yung mga brands, bloggers na gumagawa ng Pinterest blog websites. Nag-market through Pinterest, ito yung mga target market nyo. Okay? And most of them are from tier 1 countries. Okay? So, ano bang ginagawa ng
ginagawa ng Pinterest virtual assistant. They design, upload pins for blog. Para lang rin silang vloggers. Pero kung ano yung ginagawa ng Pinterest vloggers, Pinterest marketers, ganoon din ginagawa ng VA. Pero hindi sa kanila yung ginagawa nila, hindi para sa kanila, para sa kliyente nila. Okay? So, rights keyword reach, yan. Titles and descriptions to boost visibility then, schedule pins, yan. Sila yung nag-strategize kung kailan magpo-post ng pins. They use tools like Tailwind or Pinterest schedule. For me, I don't use Tailwind because that's a third-party app. Doon lang ako kay Pinterest. Again, si Pinterest na sa kanya na lahat, 'di ba? So meron din siyang sariling scheduler. And they manage boards, organize content by topic or niche. And sila din ang nagtatrack ng analytics to measure performance and adjust strategy. And sila din nag-research ng trends, keywords for upcoming content. So sila nagde-decide, nagsasabi sa client kung ano ba yung trending for this coming months na dapat isula. So, sila nag-strategize lahat, no? And they communicate with clients and provide monthly reports on results. Okay? Excuse me. So, key skills, design analytics, keyword research, and copywriting. So, si Pinterest VA siya lahat ng gumagawa. Design ng pins, pag-check ng analytics, keyword research, ang mga topics susulat, and sila na din ang gumagawa ng article sometimes. Okay, so they create eye-catching on-brand pins using tools like Canva or Figma. Again, kay Canva ako. I've never tried Figma. Ako, kay Canva talaga. Top fan ako ni Canva. And analytics, okay? So they track impressions, clicks, sila lahat. Sila lahat. And saves to measure performance and optimize strategies. And they're the ones doing keyword research. Then they find trending search terms to improve pin discoverability. And copywriting, sila nagsusulat, nag-engage, keyword rich pin titles, and descriptions. And organization, sila din nagmamanage ng boards, schedules, and content calendars efficiently. So, kailangan pagka Pinterest VA, kailangan talaga hindi ka tatamrin sa lahat ng part na yan. Kasi medyo nakakabaliw din siya kapag hindi ka organized, 'di ba? Yan, organization and adaptability. So, at ito mga Pinterest VA na to, hindi lang sila basta nagpo-provide, 'di ba? They also study. Sa lahat naman siguro ng bagay, guys, no, constant study ang kailangan, constant learning ang kailangan kasi nagbabago ang mundo, umiikot ang ating mundo. So, ibig sabihin nun, hindi tayo titigil sa pag-aaral. So, syempre, si Pinterest din, hindi siya titigil mag-release ng mga updates on their algorithms, 'di ba? For the betterment of their business kasi Pinterest is a business, 'di ba? So, kailangan nila ding ano yun, they call this, kailangan nilang i-update yun time to time. Kailangan nilang maging, what they call this, basta kailangan nila i-update yun time to time. Diba? Para makasabay sila sa AI, lalo na AI ang ngayon, diba? So, yun. So, tools and system for efficient client work. Ano maginagamit nilang ng Pinterest virtual assistants? Canva, of course, for designing pins and templates. Pinterest scheduler and Tailwind. Again, I don't use Tailwind. I use Pinterest scheduler. That alone will work. Okay? So, para di nyo kailangan magbayad ng monthly subscriptions kay Tailwind. Google Sheets for content calendar. Pinterest Analytics or Google Analytics. Ngayon, si Google Analytics, kailangan kasi siya. Okay? And there are lots of tutorial kung paano ko connect si Google Analytics nyo sa website nyo. Sa website ni client. And, napaka-helpful na itong Google Analytics ito kasi nakikita mo dito kung ano yung demographics talaga kumbaga kung kay Pinterest Analytics, nakikita mo na siya ng yung mga demographics. Kay Google Analytics, mas malawak. Okay, so ilang seconds sila nagstay sa page? Nag-click ba sila ng ibang articles? Nagtingin ba sila ng articles? Lalo na yung mga clients na merong produkto na binebenta sa kanilang Pinterest website. Chine-check nila kung ilan yung nag-clicks and ilan yung mga nag-clicks na bumili at hindi bumili. Lahat yan, chine-check. Every details is important if you are running a business, whether it's online or traditional, di ba? Lahat yan kailangan.
Kailangan maging masinop tayo pagdating dyan. So, next is ClickUp, of course, for project and client management. Siyempre, sa inyo ba kakausapin si client niyo, di ba? Pero before, kinakausap ko lang si client ko sa Discord or sa, what you call this, Skype. I don't know if may Skype. Alam ko, yung Skype, tinanggal na ngayon, di ba? Before, Skype ako. Sa Skype ako talaga nag-ano ng ano doon. Mga connections. And chat, email, or Slack for smooth communication and um, feedbacks. Okay? So next, ito ano namang dapat ng do's and don'ts ni Pinterest? Ay, ni Pinterest VA Virtual Assistant. So, do's, stay updated. There are strategies before na hindi mo na pwedeng gamitin ngayon. Okay? There are strategies na that will not work ngayon. Okay? So, kailangan constant study siya. Antay lang po. Technical problem lang si coach. Wait lang. Siguro ma'am, while waiting, they can send questions na po para masagot ni Coach later after the discussion. Yes. Kung meron kayong mga tanong, yan, mga gustong i-clarify kay Coach about Pinterest marketing, now is the time to send your questions na rin para ready na later. Tsaka shoutout dun sa dalawa pang walang number. Isa na lang pala. Patricia Doliente. Send Yes. ang iyong Gcash number. Gcash. Gcash. Tsaka kung gusto nyo mag-post na nanalo kayo, tagin na lang si Ben, okay? Yes. Yeah. Sa mga nag-aantay, kasi malapit na rin naman mag 3 p.m. So, siguro send ko na din yung link Mm-mm. ng attendance link para makapag-fill out na rin kayo. Ayan. Ayan, may nag-comment. Si Joanne, hello, gusto ko lang mag-connect kay Coach. Gusto ko magpa-coach. Yan, later ipa-plug natin yung account ni Coach kung pwede. Oo. Para, Sa ko ayan. lang din naman siya natagpuan, sa TikTok. Yan, may TikTok pala si Coach. So, later Oo. ipa-plug natin, ma'am, lahat ng ni Coach. Page or yung group. May nabanggit siya kaninang group para Oo. maka-join din kayo. Doon siya nag-share din sa TikTok niya, sa page. Doon nga. Yan. Ay, nagsana si Patricia. Okay, meron na. Thank you. Ayun may nag-chat si Reen, Discord group, sali kayo. Sa Discord pala. Ayun, mamaya hingin natin yung link para Kasi maka-join parang may kayo. invite pala siya ng mga student niya dito. Students. So Oo. nice. How to join his community po, sabi ni Cora. Yan, later. Later, ipa-plug natin yan. Kaya wag mo na kayo mag-leave, guys. Yan ata si Coach. May tanong na pa rin si Ma'am Vic, how to be a Pinterest videos. There are training or looking for. Yes, may i-share ni Coach Luis. Meron silang community. Yes. So guys, type in your questions para later masagot na Sagot ni na lang siya. Coach. Yes. How and where can I make business activities? Hello, mic test. So, yes, Yes. lumipat ako ng PC. Okay, so, kasi, nalobat yung laptop. So, yeah. So, hello guys. So, let me share my screen again. Okay. So, yeah. So, can you hear me guys, no? Rinig ba ako? Yes. Yes. Okay. So, again, so stay updated, okay, kay Pinterest trends and algorithm changes kasi kailangan, again, constant learning tayo dito, guys. Okay, walang titigil. Okay?
sa pag-aaral. Kung tumigil ang pag-ikot ng mundo, di wala din tayo, di ba? So, maintain consistent branding across clients' pins. Okay, kung ano yung request ni clients, actually si clients naman, sila naman magsasabi sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin. Okay? Use keywords strategically in titles, description, and boards, and provide clear reports and communicate results to clients. And batch task, of course, designing, scheduling, analytics to save time. So, dapat nakaschedule kayo. Like, for example, for Monday, kailangan designing kayo. For Tuesday, kailangan scheduling na kayo ng pins until siguro 2 weeks, ganon. Diba? Para the other days, content creation na lang kayo. Diba? Of course, you need to have time to check the analytics of your clients' Pinterest blog site. And yun. Sa ano naman tayo? Sa don'ts. Okay, sa don'ts. Don't reuse the same pin design repeatedly. Keep content fresh. Sa lahat yan, ha? Pinterest marketing, Pinterest blogging, sa lahat. You need to have different pin design. And don't ignore analytics. Huwag nyo ignore sa analytics. You have to use data to improve performance. And don't pin irrelevant or low quality content for clients. Of course, di ba? Kung gusto nyo if you want to keep your client, kailangan high quality palagi yung work na pinuproduce nyo, di ba? Kasi as a Pinterest VA, kailangan you are there to help, not just to earn but to help, di ba? And don't miss deadlines or forget to confirm client approval. And don't rely solely on automation. Again, AI kasi nandiyan sila to help us eh. Pero hindi pwede na sila lahat ang gumawa. Kailangan pa rin ng manual checking, di ba? So, yun. So, yun. That's all. So, yun na guys. You can follow me on TikTok and Instagram, Luis Instagram, Luis Joso Official. And you can visit my website. I have a free PDF guide actually sa website ko. And that alone, you can use that and start with Pinterest. And tigal this, well, nagko-coaching din ako one-on-one. And yun, nagko-coaching din ako. And for just sales, para to sa mga hindi talaga nila magets yung PDF. And sobrang baba lang naman ng fee ko, ang coaching fee ko. Kasi may main goal here is to, mapalawak si Pinterest vlogging sa kababayan natin. Kasi, di ba, hirap ng buhay. Kailangan natin ng madaling side hustle, di ba, na hindi masikip, 'di ba? Na hindi saturated kasi kahit lahat madaming Pilipino gumawa nito, there are still space kay Pinterest kasi hindi siya social media, 'di ba? Again, search engine siya. Okay, so malawak ang lugar para kay Pinterest. Okay, so if you want to support me, 'di ba? Avail my coaching, ay one-on-one coaching. If you want to low fee lang naman siya. Um, and of course sa mga um kapos sa budget, there's free PDF course, of course. And nung gumawa ko nito, nung bago ko sinimulan yung TikTok ko, um sabi ko ayoko magpabayad kasi this is not my mission in life. This is not my calling. Okay, so gusto ko lang talaga i-share siya sa mga tao kasi more on marketing talaga ang gusto kong i-content. Gumagawa din ng YouTube automation, yan. Madami. Madami kayong, so follow me sa IG, TikTok, and you will learn a lot. And of course, yun nga, di ba, yung mga gusto sumali na community, I'm gonna type the link later. It's a Discord community. Okay, so yes, so doon din sa mga gusto magpa-coaching, doon din tayo mag-ano, 'di ba? One-on-one to guys, lahat step by step. Mapapakita ko sa inyo hands-on. Yung mga hindi ko napakita dito, doon ko papakita sa inyo. So, yeah, guess that's all. So, thanks to um thank you na Ayan. nandito ako, 'di ba? Thank you. Alright. Thanks to God. Thanks to Vame Philippines for thanks to God to giving me Vame Philippines. So yes, thank you guys. Okay, thank you so much, Luis. And now it's time for our Q&A.
Kaya yung mga nakapag-submit to, excited silang makakonect sa'yo dahil gusto nilang magpa-coach. Una-una na dyan si Joanne. Okay. Shoutout Yes. sa'yo, Joanne. Yan. Buti na plug na rin ni Coach yung ano niya, social. So, like, follow, and if you want to join his group, ay mag-direct na kayo kay Coach. At yan, dami na nagtatanong kung saan nila kayo i-contact, Coach. So, yan. We have your question from Mayfloor. Mhm. Good day po, ma'am. Ma'am, sir, how and where can I make business account in Pinterest? Thank you po. Dun lang din sa Pinterest. Yes, dun lang din sa Pinterest mismo. There's an option there on the right corner. Upper right corner na you can convert it into business account. Dun lang din mismo sa Pinterest. Yeah. Parang Facebook lang din yun na parang may professional, Yes, business ganun. dashboard. Dashboard. Oo. Pero nakakalito kasi kay Facebook Oo. compared kay Pinterest, di ba? Oo nga. Ang simple pala ng Pinterest, no? Direct to the point yung ano nila. Yes, Oo. sobrang direct to Mm. the point si Matutunan nyo Pinterest. din dyan yung di ba, yung paglilink ng mga Shopify stores dyan. Mm-mm. Yes, yes, yes. Yan, deep dive with Luis. Coaching. Yan. Yan. So, Guys, any questions? questions? More pa. Okay, mahiya guys. Take this Ah. opportunity Dun sa kasi kanya, dun sa kanyang TikTok account, meron siya doon mga free PDF. So, visit niyo na yung account. yan. May makukuha kayo. Ano ito? Yeah. Ang pa-screenshot uli ng huling slide, yung don'ts list. Some part yun. Some Yung huli part. daw, yung huli. Yung huling don't. Okay, wait. Share my screen. Sabi ni Mary. Mary. Sa Pinterest VA. Yan. Screenshot mo na in 3, 2, 1. Pero parang, student na yata tong si Ryan or Rain. Pero sabi Sure, mo, si Madam. one-on-one coaching. So, sa how much one-on-one coaching? Actually, 499 lang siya. Unlike sa ibang Wala nagko-coach lang. na umabot ng Ag- 2K, 3K, 499 guys. Grabe. 499. Ilang Hindi 499. oras? Ilang oras yung session? Actually, 3 hours. 3 hours siya tumatagal. Oh. Oo. Oh. Kasi lahat talaga doon is tuturo ko siya. Mm-mm. Step Mag-set by na lang step. kayo ng araw at oras kung kailan kayo mag-attend po. Yes. Mm-mm. Ang affordable sa ibang coaches. Nakakita kasi ako ng mga gano'n na ang mamahal talaga. Yung iba, umabot Super. ng 5K, di ba? I don't know if you know Oo. MJ Lopez. Oo. Sorry, I'm not trying to bring down other creators, di ba? But, Oo. dun tayo sa effective. Diba? Yes. Sabi ni Yan. Ana Salazar, yung visuals mo na ginagamit sa pins, do they came from the clients po? Kasi it depends actually. Kasi there are clients na sinasabi nila na just use the images from their website mismo. So it depends sa client. Yung iba sila naman na Yung iba nagpo-provide, yung AI iba gusto talaga eh. AI. Oo. Yes, Yes. Katulad ng sa'yo, di ba? Mm-mm. Yes. Ano? Any more question, guys? Parang nag-iisip pa sila. Nag-iisip sila, connect na lang kaya kay coach para diretso na yung tanong. Oo. Ayan. Kasi konti na rin naman yung oras natin. So, send ko na din pala dito yung mga socials natin. Pwede na tayong mag-wrap it up. Okay, Okay, sige. so I'm gonna send the link of the Discord Group. community here. Yan. Okay, so wait lang. Tanggal ko yung expiry para hindi mag-expire. Okay. So, yes, lagay ko siya saan ko siya pwede ilagay, mga madam? Dito sa Zoom, sa chat Chat. everyone. Yes. Okay. Wait. Chat everyone. Yan. So, copy. Kita ba ng lahat? Yes. Parang host and panelist lang po nakakakita, ma'am. Teka. I-send ko po sa Ayun na rin. everyone. Ayan, send na. Everyone na. Yan. Ayan. Okay, thank you so much, Coach, So, for see you there. sending the Discord group. Mag-join din. Free po ba mag-join? Yes, libre naman. Wala namang ano dyan. Sabi ko nga, Walang di ba, bayad. everything is lang naman. Actually, gusto ko talaga free. Pero syempre, kailangan ko rin kumain eh. Di ba? Agree, oo naman. So, yes. So, as low as possible lang talaga. Yes, agree.
All right, so let's wrap it up. Before we plug our socials, we want to give thank you to our guest speaker for today, Coach Thank you. Luis. Thank Guys, you too. bigyan naman natin ng heart, ng applause, ng celebrate ang ating guest speaker for today for Thank you sharing guys. everything and all of his knowledge about Pinterest marketing. I know kulang yung 1 oras at kalahati para i-discuss lahat to, pero thank you so much. Ang dami po naming natutunan and for giving the time for today. Yan, salamat I tried po. my best na explain lahat. Kulang Yes, talaga. kulang. Bitin. Kaya Yes, mag-join na bitin. kayo sa group ni Coach at mag-avail na rin kayo ng coaching sessions niya. And also, Yes. we want to plug our socials. We have Facebook, Instagram, TikTok, YouTube channel, Work at Home by Vim, Facebook group, Work at Home by Vim Philippines, and also we have our LinkedIn channel. And sana po mag-follow, mag-like, mag-subscribe. Yan lang po ang tanging hiling ng Vim Philippines. At sa mga nanalo, please mention us. Kung nakabili kayo ng milk tea, nakabili kayo ng merienda, through that Gcash prize, patag naman po at Vim Philippines. And tag nyo na rin si Coach pagka nag-post kayo sa socials nyo para marami pang makaalam ng Pinterest marketing. So, yun lang guys. Back to you, Ma'am Glenna. Yes, and sa may magdadirect sa inyo Telegram, wala po kaming Telegram account, okay, sa mga Oo. scammers po yan. And help us report those scammers, especially on TikTok. Marami na pong kumukopya sa amin. Okay, sa may mga challenges naman po sa pag-fill out ng form, which is para dun sa ating free certificate, please send us a message sa FB page. Send nyo rin yung proof na umattend po kayo ng Pinterest marketing webinar. Isama nyo na rin inyong full name and then your email address. But as of now, upon checking, we have 44 sign-ups dito sa ating link. So it means it is working. Alright, and it is time for our picture taking for us to have a souvenir with Coach Luis. Raise your hands and popromote po namin kayo dito sa panel. And please open your camera right away. Thank you. Yan.